Wala. Ito ang pinakadelikadong lugar sa Mahayag, Zamboanga del Sur pag alas 12 ng tanghali at ito yung rason. Paano nga ba kami napunta sa sitwasyon na to? Every month pumupunta kami sa Barangay Paraiso para sa aming prenatal at immunization. At first wala pa kami problema. Hindi pa namin ramdam ang sama ng panahon. As you can see, napakaganda pa ng panahon. At habang bumabiyahe kami, hindi ko talaga maiwasan na mamangha sa napakagandang mga views na madadaanan natin. Mga around 9 AM, nakarating na kami sa ilog na tinatawag ng mga lokal na Yabo River. At dito mismo sa ilog na to, mangyayari ang kinakatakutan natin. Wala. Mga around 9:30, nakarating na kami sa Barangay Paraiso. Agad-agad sinimulan na namin ang aming trabaho. Around 11 AM, tapos na kami, so pumunta naman kami sa kabilang barangay, which is ang Barangay Pidagan. Sa sobrang busy namin, hindi namin napansin na dumating na pala ang kinakatakutan namin. Tingnan nyo guys, oh. Saan na? Ang dilim na dun. Banda dun. Doon natin makikita yung balsa ng sasakyan namin. Pag bumaha na, wala nang mag-ooperate sa balsa, hindi na kami makakatawid. So instead na mananghalian muna, pinili na lang namin na ibalot yung pagkain at umalis na. So ito na yung problema namin dito guys. Time check nga pala, 12:30 na. So ito yung sinasabi ko na unpredictable yung weather. Ang dilim na. What we are trying to do now is dapat talaga kaming magmadali kasi nga dadaan pa kami doon sa ilog na may balsa, kasi pag bumaha na wala nang mag-ooperate doon sa balsa, hindi na kami makakatawid. Possible pa natangayin ng baha yung balsa. Let's go. Kita nyo ba yung mga hangin-hangin? Oh, andun, puro fog na. Possible umuulan na dun. Tapos dun galing yung tubig na nasa na umaagos doon sa ilog na may balsa. So kailangan na talaga nating magmadali guys. Hirap talaga pag ganito. Kaya po na, kaligsik na. Yun na guys, umuulan na talaga. Paundangas ang ulan be. Di na matabang. Makatabok lang may sa Yabo, okay na. O paano, paning tubong kundi ano? Pastila, no na, gaulan na gyud. Ito na yung problema namin guys. Inuulan na kami, so kailangan namin magmadali nga. Makatawid lang kami dun sa ilog. Okay na yun. God damn it. Kailangan na talaga nating magpaulan. Grabe yung uulan na talaga guys. Lah, teka lang. Tabok lang. Kita, tingnan nyo yung ilog oh. Lalala. Saya. Tangina. Grabe guys, kailangan na talaga namin tumawid. Sana andun pa yung operator ng sana may operator pa ng ferry dun. Tiga sa ulan eh. Wala. Wala na yung operator yun. Wala na yung operator ya. Wala na yung operator.
Pagdating namin dito sa ilog na kung saan makikita ang balsa, nangyari talaga ang kinakatakutan namin. Wala nang pwedeng magtulak ng balsa. So ipinagpabuti na lang namin na sumilong na lang muna. But unfortunately, ang pinakamalapit na pwedeng pagsilungan ay ang kubong pinaglagyan lamang ng baboy. Silong lang sa kita ya. Silong sa tadureo. Basa na kaya kong kamera ba? Madlo ko ba sininig? Naanatas tunga-tunga, mubaha na noon. Wala, babay. Duol pa dyan baboy sa imo ah. Wala kayo tabon sa iyong bag? Wala, uy. Kanilang pi. Ano siya, protection. After naming masecure ang mga gamit na pwedeng mabasa, sinubukan naming bumalik at siguraduhin kung wala na ba talagang tao doon na pwedeng magtulak sa balsa. Guys, andito kami sa kulungan ng baboy. Hindi pwede si Jinjin lumapit dyan sa baboy kasi Adventist yan siya. Dito ka! Sana hindi mabasa yung mga gear natin. Tara daw. Basa niya kung drone ba. Na. Lakman niya hamay. Tao. Ayaw na yoy. Ayaw na ya. By this point sa journey namin, nawalan na talaga ako ng pag-asa. So sinabi ko na lang sa kasama ko na mas mabuti pang mas stranded na lang kami kaysa anurin pa kami ng baha. Dahil ang mismong lugar na pinagmumotoran natin ngayon ay parte pa ng ilog. And sometimes, inaabot pa to ng baha. So we decided na sumilong na lang muna dito sa eskwelahan. Grabe. Wala talaga guys. Stranded kami. Ah! Sobrang lakas ng ulan. Grabe ay. Akala talaga namin dito lang kami sa labas sisilong. Buti na lang andyan sila ma'am. Pinapasok muna nila kami para makasilong. So, update guys. Nakikita namin dito may nakatawid na. Ayun sila. Pupunta natin kung pwede na ba. Pwede na ba tayong tumawid? Let's go. Kasi may nakatawid na oh. Motor. So kanina, dito kami galing. Eto na guys oh. Ito na yung dadaanan natin oh. May kuwan na dito. Ano ba to? May sapa na dito. Tatanungin natin tapos babalikan lang natin si Jinjin. Pagdating ko dito, may nakita akong motor na kakatawid lang. So lumapit ako sa kanya at tinanong ko kung kaya bang tumawid. Ang sabi niya sa akin kaya pa daw kasi hindi pa daw ganun kataas ng tubig at hindi pa ganun kalalim. Pero ang problema kasi may angkas kasi tayo. Alangan naman iwan natin yung kasama natin. Ang kinakatakot ko talaga is what if nasa gitna na tayo ng ilog tapos bigla na lang lumakas yung agos ng tubig. So I decided na hindi na lang talaga tumuloy. Pero napansin ko din na may motor din na sumakay ng balsa. So yun, nilapitan ko. Sir! Gisa no pagtabok sir? Wala, sakay may akong rakit pa yung dere na yun.
Ning kusog. Ang sabi ni Sir, sumakay daw siya ng balsa papunta dito. At timing daw na nakatawid na siya, tsaka pa lumakas yung agos ng tubig. At sinabi din ng operator ng balsa na hindi na talaga daw pwede. So wala na talaga kaming choice, kundi maghintay na lang. Yan oh, may tumatawid. Ganyan kahirap yung sitwasyon dito. Kaya umuwi talaga kami before 12. Kasi nga sa nakita nyo ngayon, umulan nga. Grabe yung prediction namin, umulan nung 12:30, umulan. Eto na oh, sila tumatawid pa sila hanggang sa balakong nila yan. Mong motor, gibili na mo dito? Ha? Bili ni mo motor ni mo? Atong balay no? Tapaita. Sabi ni Kuya, inattempt daw niya na itawid yung motor niya. Pero by the time natatawid na sana siya, feeling niya aano rin talaga yung motor niya. So ang ginawa niya, hindi na lang siya tumuloy at iniwan na lang niya yung motor niya sa kabilang parte ng ilog. Dito kinabahan na ako kasi nga baka hindi tumigil yung baha hanggang bukas. So mas stranded talaga kami dito. Buti na lang dumating to si Bossing. Sabi niya may chance pa daw na makauwi kami kasi maaga pa daw. May chance pa daw na tumila tong ulan at makatawid kami. So ang ginawa namin, bumalik na lang kami sa eskwelahan para sumilong. Ito guys oh. Silong sa tagreo? Thank you kay mama. Ito sa dito lang may magulat kaya ron maingganyo sila. After 3 hours of waiting, finally, tumila na din ang ulan. So ang gagawin namin ngayon is pupunta na kami doon sa may balsa para as soon as pwede nang tumawid, makakatawid agad kami. Thank you ma'am. Buti na lang, andyan sila ma'am. Nakasilong kami. So ngayon ang gagawin namin, pupunta kami doon malapit sa may ilog. Hindot kayo no? Pupunta kami doon malapit sa may ilog para maingganyo yung mga operator. Uy! 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 Naluma! Maingganyo yung mga operator ng ferry na pumunta para makatawid na kami kasi marami din mga etong dinadaanan natin ngayon guys, puro kwanto, puro parte ng ilog to. Grabe nakasan ng agos oh. Kusuga na gyud ay kaayo no. Ito na yung sitwasyon dito guys oh. Hindi na kami makatawid. Tingnan nyo oh, laki na nung ilog oh. Ito no, sobrang laki na nung ilog dun sa baba. Buti na lang lumiwanag na yung langit, pero hindi pa rin kami makatawid kasi nga yung daloy ng ilog malakas, you know. So guys, may nakakita kami na tatawid doon sa kabila oh. Yun, nakikita natin. Yun, tatawid yan sila. Tapos ito, may kukuha sa kanila. Ito. Kusog kayo dito sa tunga, no? Lolo. Pistol. La. Pawira, tawa na ay. Since wala pang mga tao na pwedeng mag-operate ng balsa, ipinagpabuti na lang namin na habang naghihintay, kumain na lang muna kasi it's already 4 PM. Hindi pa kami nakakapananghalian. Dito na kami nagtanghalian guys. Ibis pinabalot lang namin yung pagkain namin kasi nga nagmamadali na kami. Time check, alas 4. Time check nga pala guys, 4 na. 4 in the afternoon. So, nagbumiyahe tayo mga 12:30. So, na-stranded tayo ng 3 hours dito. Kain na lang kami dito guys oh. Kain na lang kami. Ayun.
No, kain na lang kami dito. Habang hinihintay namin yung ulan, ay yung baha na tumila ba? Humupa. Humupa yung baha. Humupa, tumila. Basta mo na yun. Habang hinihintay namin yung baha na mawala. So, kain muna kami dito. Kain kami. Ito, may rice kami. Tapos meron kaming pagkain dito. May ganing pala lang tag-rice, no? Lagi. So, ano ba ito taong gikuan? Ayun guys, tawid na naman sila, oh. Yun. Ang dami nilang tumatawid. Uy, lami ang chicken. Ayun, naintindihan niya na kung bakit ayaw namin magstay dito pag 12. Ito yung rason. Kanina papunta tayo, sobrang init. Ngayon, ito na ang sitwasyon natin. Kumakain na tayo dito sa gilid ng... Oh, si ma'am, dyan niyo. Ang tabok si ma'am. Wala. Dito ra siya sa ila. After 30 minutes na paghihintay at eksakto din natapos na kaming kumain, finally, andyan na yung mga taong pwedeng makapagtulak sa balsa. So ayun guys, may mga motor na, oh. So susubukan na nilang tumawid dito. According sa mga lokal dito, 6 or 7 tao daw magtutulak dyan sa balsa namin para makatawid kami dito sa pinagtatayuan namin. Pila ka buok mo kuha na mo, bira? 8 o 7 ana? Ilang motor bulan? Bakay ram nagtulo? Kaya rin tulo? 3 lang pala guys. So ayan na sila guys, oh. Tatulong yan sila para makatawid yung mga tao doon, yung balsa namin doon. So may mga tao na tumatawid, tingnan nyo. So ikakarga nyo yung mga motor niya dito para makatawid sila. Oo, malayo-layo pa yan, mga kuan siguro to, ilang meters kaya to, hindi ko sigurado, pero malayo-layo pa yan. Nakita nyo kanina may tumatawid doon na matagal silang dumating. Hindi pa sila nakarating doon sa malakas na yung agos. Din kasi sa gitna dyan, sobrang malakas na yung agos dyan. Tutulong sila doon. Kukunin niya yung kahoy, may kahoy kasi sa gitna. Kukunin daw niya muna yan para makadaan yung ferry. Baka daw masabit yung ferry dyan mamaya, hindi na sila punta dito. Grabe, ito yung sitwasyon nila, oh. Baka naman Mr. President, baka gusto nyong gawan ng paraan to. Kawawa naman yung mga tao dito. So 2 tao nagtutulak, ayun, nagtutulak sila. Tapos may isang humihila ng lubid papunta dito sa gilid. So yun, yan o sakay. Pagtawid natin kanina na wala pang baha, 10. Ngayon 100 each na daw per person. And sabotable naman kasi hindi naman din kami makakatawid kung hindi kami babayad ng gano'n. Kinukuha muna nila yung kahoy kasi nasabit yung ferry, yung gakit. Nasabit yung balsa, hindi sila makadaan. Giniginaw na kami guys kasi basang-basa kami. Yung mga jacket namin, hindi na namin sinuot. Ayun lang, oh. Yung jacket namin, sinasabit na lang namin sa motor. Hindi namin sinuot. Ito yung jacket niya. Balik na ko. Yun, nakalusot na guys. Gusto ko sanang tumulong pero wala akong alam sa ginagawa nila, eh. Baka makasamok lang tayo. Baka makadisturbo lang tayo. Makasamok. Kunin na natin yung motor natin. Bigsan sinilas. Padaot niya. May sabong nila. Thank you. Ha? Ano mahagdong niya ba? Ops. Hinaik ka naman good.
Okay. Let's go ni. Nila ni mo si Nina. Wala. Ay mo. Ito na guys, moment of truth. Dili pa magbasa. Tutong sa mabot pa sa akong ito. Si ma'am. Yan si ma'am, oh. Si ma'am ang nag-adapt sa amin. I-adapt mi ni ma'am. Salamat ma'am. Gawin na mo tutong. Sabi oh. Ipos na nato ni. Baka mahuli. Sabi yung sitwasyon nila guys. Ano na guys? Madaw ka lang tulungan. Ha? Ay na ilabay. Dili am dog ba? Tulog mo nga diha. Ayar ka. Tumban lubi. Tumban Ayar na pa rin. Layar na ito. Hiring na bang lubi ay? Ha? Butan ito. Tumba kito ron. Di makaya lagi. Isa pa Wala ko gabay nga dito nga. Ayar na ay. Anting. Ambis nila yung lubid guys para Luwat ang pundo. yun pa nila. Kuan mo kayo? Tintro mo kayo? Basta taas sa PC. Taas sa magkaya ng PC. Ini karon ang pasaka man ani ro. Ito na lang pusaka kaya mo saka po ni. Dadto to moy. Ma'am, dadto to moy. Dadto rin. Dari ari. Ini. May na lang yun, nakatabok na kita. Basta nakatabok na may. Balik, balik. Mahulog ka ng kuha na? Lalong ba? Hulog yung motor. Salamat Migo ah. Thank you kayo. Nakatabok na gid mi. Abi na mog diri na mi matulog yun. Ma'am, thank you kay ma'am. Siguro marami sa inyo magsasabi na madali lang, hindi naman ganun kahirap, pero para sa amin na nasa field at sa mga residenteng nandito, this is very hard. Buti na lang talaga tumila agad ang ulan. Kung nagkataon na may bagyo ngayon at umulan ng 3 or 4 na araw, 3 araw din kaming hindi makakauwi sa mga mahal namin sa buhay. Now, ang question ko sa inyo, what will you do kung kayo yung nasa sitwasyon namin? Will you do the same or will you take the risk?